Praise the Lord! Good morning and welcome po sa ating lahat. Tayo po ba excited na makinig at mag-aral ng salita ng Diyos? Okay, so let's start with a short prayer. Oh, hallelujah, Lord. We worship you, we glorify you, we adore you, oh God. Lord, we thank you for the gift of life today and every day. And we ask, Lord, for your forgiveness. Cleanse us as we study your word. And be with us, Father God. Samahan mo kami, Panginoon, sa aming pag-aaral. Ikaw ang magturo, ikaw ang kumabay sa amin sa oras na ito. Salamat, Lord. We give you glory in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, so ang ating pong text ay matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 5, verse 1 to 2. Basahin po natin. Nakarating nga sa akin ang balitang mayroong kabilang sa inyo na gumagawa ng imoralidad. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Kahit mga pagano ay hindi gumagawa ng ganyang kahalayan. At nakukuha pa ninyo magmalaki. Dapat sana'y mahiya kayo at malungkot. At ang taong gumagawa ng ganoon ay dapat ninyong itiwalag. Amen. Ang ating pong paksa ay pinamagatang church discipline. Diba? Kailangan natin po ito, mga kapatid. Kailangan at tayo ay dumidisiplina at tayo din ay dinidisiplina. Okay? So bilang mga tagasunod ni Kristo, paano nga ba tayo magtuwid ng kapwa nating Kristiyano o ng ating mga mahal sa buhay? Tayo ba ay gumagawa kaagad ng action? Or tayo ba ay natatakot? Alin po tayo doon? So, alamin po natin, ito po yung ating pag-aaralan sa tulong ng banal na espiritu. At bago po tayo magpatuloy, kaunting ano lang po, kaalaman, this is also related sa ating pong topic. Okay, so Corinth Church, of course, is established by God. But ito po si Apostol Pablo ang nag-develop kasama ng iba pang mga Jesus followers. Okay? At ang Corinth Church po, that time is a growing church. Pero may nangyayaring hindi maganda. May nagkakasala na isang Kristiyano doon sa Corinto. Okay. So, ang Corinto po, ngayon ay bansang Greece. Okay. So, aalamin po natin kung ano ang issue doon sa Corinto. Pangalawa, kung ano ang attitude ng mga Kristiyano doon. At ang pangatlo ay kung ano ang solusyon ni Pablo patungkol doon sa problema. Okay, verse 1. Ang sabi sa verse 1 ay may nag-report ng issue kay Apostol Pablo. Okay, so may nagkakaroon ng relasyon or nagkaroon ng relasyon ang isang member sa asawa ng kanyang ama. Okay, hindi po natin alam kung ito ay member, a leader or a pastor, pero tatawagin natin siyang member. At hindi rin po sinabi, mga kapatid, kung itong si member na to ay biological mother niya, yung kanyang karelasyon, or stepmother. But regardless, ito ay kasuklam-suklam. Ito ay malaking kasalanan sa Diyos. Na sabi pa doon sa text, maging ang mga pagano ay hindi daw ito itinotolerate. Diba? Antakin natin yun. Much more sa mga Kristiyano doon sa Church of Corinth. Diba? Take note, Kristiyano ang gumawa ng kasalanan na ito. So, we really have to safeguard our heart bilang mga Kristiyano ngayon. We have to guard our heart, our mind, na hindi tayo magkaroon ng mga ganitong gawain. Hindi tayo ma-involve, di ba, sa mga ganitong gawain. At pangalagaan din natin ang relasyon natin sa Panginoon. Yung faith natin, kailangan ingatan natin, palaguin natin, palalimin natin. At talagang dapat nagle-level up every day. Di ba, hindi tayo nai-stuck. Kasi, kunting malingat lang tayo, mga kapatid. Si Satan, andyan ka agad, atake ka agad siya. So, kailangan we are always ready for the battle. At paano natin gagawin yun? Kailangan yung faith natin, dapat dagdagan natin lagi. Huwag tayong
papasilaw sa lies and deception ng kalaban. Amen? Okay, so if you are familiar with the history of Corinth, ito pong city na ito ay notorious po talaga sa sexual immorality. Okay, at ito po ay accepted sa Greek culture. Tingnan natin yun, di ba? Grabe, no? Accepted nila. So, hindi na bago sa mga hindi believers that time, hindi na bago yun. Parang norm na yun sa kanila. So, bakit ganon yung pamumuhay nila doon? There's a lot of reason actually, pero isa sa dahilan ay dahil ang Corinth is the center of business and trades. Nandoon yung kalakalan. Mayaman yung lugar na iyon, labas-pasok ang mga tao, kaya nandoon din yung iba't ibang klase ng kasalanan. Okay? So, maging ang prostitution, mga kapatid, ito ay normal lang doon sa panahon nila at sa lugar na ito. Okay? But of course, hindi ito acceptable sa mga disciple ni Pablo. Hindi ito acceptable sa mga Kristiyano. Noon, sa Old Testament, hanggang ngayon, hindi pa rin ito acceptable. Diba? Malaking kasalanan ito sa Diyos. At ang basis ni Pablo ay mababasa po yan sa Leviticus chapter 18, verse 6 to 8. Sabi dito, huwag kayong makipagtalik sa malapit na kamag-anak. Ako si Yahweh. Huwag kayong makipagtalik sa inyong ina. Iyan ay kahihiyan sa inyong ama. Hindi ninyo dapat halayin ang inyong ina. Huwag kayong makipagtalik sa ibang asawa ng inyong ama. Inilalagay ninyo sa kahihiyan ang inyong sariling ama. Diba? Talagang ito ay hindi talaga dapat gawin. At kung babasahin natin ang buong chapter ng Leviticus 18, kasama din mo ipinagbabawal dito ang adultery, homosexuality, fornication, at maging animal sex. Ito ay kasuklam-suklam sa Diyos. Sabi ko nga, before and now. Diba? Kaya nga, diba, si Pablo, nag-react siya kaagad. Gumawa siya kaagad ng sulat at inaddress niya ito sa Corinth Church. Kaya nga meron tayong pinag-aaralan ngayon. Ito po yung sulat ni Pablo sa Corinto. Amen? So, makikita natin yung immediate action ni Pablo regarding doon sa problema, di ba? Kailangan nating gayahin si Pablo na ito po talaga yung Christian attitude, di ba? Kung may problema, you have to address it and then make an action right away. Huwag na nating hayaang tumagal yung problema. Huwag nating hayaan na yung isang membro na yan ay magpatuloy sa kanyang maling ginagawa. Tulungan natin siya by addressing the problem. Amen? Ngayon, alamin naman natin muna ang ugali ng mga Kristiyano. This is according to Paul, ha? Kasi sabi dito sa verse 2, at nakukuha pa ninyong magmalaki. Okay? So, ang description ni Paul ay, they are proud Christians. Okay? At siya is very disappointed actually. Disappointed siya sa nangyari doon sa church. Bakit ko ito nasabi? Kasi I observed doon sa kanyang writing, yung the end of the sentence, may exclamation point. That only means na siya ay galit na at disappointed. Diba? So, kahit naman sino talaga madi-disappoint kung ang member mo ay ganito gumagawa ng kasalanan at the same time nagpapatuloy na naglilingkod sa Panginoon. This is a no-no po, mga kapatid. Okay, so very bold si Pablo na i-mention yung mistake nitong member na ito, di ba? So verse 1 and 2, talagang direct siyang nagsabi kung ano yung gusto niyang sabihin, kung ano yung talagang topic, yun ang sinabi niya directly, hindi siya nagpaligoy-ligoy. Di ba? Kasi na-discern na niya mga kapatid, si Pablo po ay puspos ng Holy Spirit. Kaya po na-discern niya na ang mga tao doon ay nagmamalaki na. Hindi niya po hinulaan ito, kundi siya ay mayroong gift from the Lord. At lahat po tayo ay believe na gusto natin magkaroon ng ganitong experience at gift din, di ba? Yung puspos tayo lagi ng Holy Spirit, at the same time, meron tayong discernment ability. So, yun po ang ginamit ni Pablo na abilidad niya
to feel na sila ay nagmamalaki na. At talagang sila po ay feeling nila, sila ay superior na, higher na, at special na compare to other unbelievers nung sila ay naging Kristiyano. Okay? Nung nakilala nila si Kristo, nagkaroon sila ng salvation that they think ay nandoon na, lumaki na yung kanilang ulo. At makikita talaga natin dito na sila po at talaga hindi nagkaroon ng born again experience. Diba? Kasi yung pagmamalaki, yung paggawa ng immoralidad, dapat hindi na natin yan ginagawa. Diba? Mga Kristiyano na tayo, yung past natin, we don't have to dwell with it. Diba? Dapat bago na tayo, born again, bagong tao, bagong nilalang. Diba? Yung mga dating kasalanan natin, dating kinagawian natin na hindi tama at hindi nakalulugod sa Diyos, forget na natin yan. Let's move on. Let's move forward. Diba? Towards Jesus Christ. Amen? Okay, so basahin po natin ang Lucas chapter 14 verse 11 or Luke chapter 14 verse 11. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Amen? It's very clear that we should remain humble. Ano man ang mangyari sa atin, ano man ang marating natin, ano man yung galing natin na magturo ng Word of God, we have to remain humble. Di ba ang sarap na yung tayo yung itinataas ni Jesus Christ? Hindi yung tayo binababa. Di ba? Ang sarap ng pakiramdam na si Jesus Christ mismo yung nagtataas, nag-exalt sa atin. Wow, that's a very, very wonderful feelings. Di ba? So, yun po yung ating naisin. Hindi po yung tayo mismo yung nagtataas ng ating sarili. Hindi po maganda yon, mga kapatid. Okay, at wala po tayong karapatan na magmalaki. Tingnan natin yung ginawa ni Jesus Christ. Jesus humbled Himself for the sake of our salvation. Mga kapatid, siya si Jesus Christ, ang ating Panginoon. Pero siya ay nagpakumbaba. Tayo pa kaya na wala tayong maipagmamalaki? Diba? Wala tayong maipagmamalaki kung hindi tayo tutulungan ng Panginoon, kung wala ang dugo ni Jesus na nadanap for our salvation. Walang-wala tayo. Pagka tayo ay nawala dito sa mundo, direct tayo kaagad sa hell. Diba? So, no room for pagmamalaki. And ang dapat natin gawin, we have to be grateful and we have to be thankful for what Jesus has done for us. Yun po dapat ang gawin natin. At we have to live like Jesus. We have to share the gospel. Tayo ay mapalad, di ba? Dahil nakakilala na tayo sa Panginoon. Paano naman yung iba? Ang kailangan natin gawin, i-share natin sa kanila. At ipakilala natin si Jesus Christ, ipaalam natin na siya'y namatay. At sa kanyang kamatayan, tayo nagkaroon ng eternal life. Buhay na walang hanggan. Amen? Yan po dapat ang ating isinisigaw, ang ating ipinagmamalaki, hindi po yung ating mga sarili. Amen? Okay, ngayon naman, tingnan natin kung anong ginawang solution ni Pablo regarding doon sa problema. Sa verse 2 ulit, sabi dito, dapat sana'y mahiya kayo at malungkot. At ang taong gumagawa ng ganun ay dapat ninyong itiwalag. Imagine that, grabe yung tapang ni Pablo, no? Itiwalag daw, tanggalin sa church itong member na gumagawa ng immoralidad. At mga kapatid, take note, this is not a condemnation or judgment, kundi ito ay church discipline. Dinidisiplina ni Pablo itong member na ito dahil maling-mali yung kanyang ginawa. Diba? At of course, alam po natin yan na dapat bago tayo gumawa ng action, of course, kailangan din po natin mag-investigate muna. Kailangan kausapin natin yung both involved na mga tao, kung 2 man yan o kung 5 man yan, kailangan kausapin natin silang lahat. And then, pag-aralan din muna natin. Huwag tayong basta-basta nagkagawa ng action na na walang pag-aaral. Diba? I'm sure yan ang ginawa ni Pablo bago siya nag-command na tanggalin sa church itong si member. At bakit niya ginawa iyon?
Ginawa ni Pablo yun para ma-separate yung makasalanan doon sa hindi makasalanan para hindi magkahawaan. Di ba? Kasi kapag paghahaluin mo yan, pagsasamahin mo yan, may tendency na magkakaroon din ng kasalanan itong iba. Di ba? Kasi ang kasalanan very contagious, mga kapatid. Basahin natin ang 1 Corinthians chapter 5 verse 6. Hindi kayo dapat magmalaki. Hindi ba ninyo alam ang kasabihang napapaalsa ng kaunting pampaalsa ang buong masa? Amen? Ito yung sinasabi ko, mga kapatid, di ba? Example natin ng isang pack ng sliced bread. Kung ang part ng sliced bread na yan ay nagkaroon ng amag, there's a big chance talaga, tendency talaga, masisira din yung ibang tinapay. Kaya dapat i-separate na. Yun yung ginawa ni Pablo. Sineparate niya kaagad yung makasalanang member. Kasi ayaw niya na madamay pati yung ibang member. Okay? Kasi, mga kapatid, aminin natin, ang dali-daling gumawa ng kasalanan, pero ang hirap magpakabuti. Diba? Alam natin yan. Alam natin yan, mga kapatid. Totoo yan. Kaya nga kailangan nating iwasan yung mga masasamang gawain, masasamang tao, at masasamang lugar. Para mapanatili natin yung relasyon natin sa Panginoon. Mapanatili natin yung ating pananampalataya. At hindi tayo maimpluwensyahan ng masama. Amen? Guard our heart, mga kapatid. At paano natin magagawa yon? Let us soak in prayer. Diba? Surround yourself with Christian people, with good people. And ano pa? Make yourself busy. Maging busy tayo sa pagbabasa ng Bible, sa pag-join sa mga gawain ng Panginoon, sa ministry natin. Maging busy tayo doon. Mag-aral tayo ng Word of God. Aside from the Bible, may mga iba pa tayong mga pwedeng mabasa, mga kapatid. Amen? So, ano pa bang ibang lesson dito sa ating pinag-aaralan? Lesson is, when we serve the Lord, we do it seriously. Kailangan natin mag-commit, mga kapatid. Huwag po nating laruin. Dahil ang ating pinaglilingkuran ay holy, God Almighty, mga kapatid. Diba? Hindi siya basta-basta. Siya ang ating Diyos. Diba? And we are chosen with a purpose. Bakit tayo naging Kristiyano? Dahil meron tayong special assignment at dapat gawin natin to ng buong puso, buong sakripisyo, buong pagmamahal, buong pagpapakumbaba. Amen? We are created, mga kapatid, tandaan natin, we are created for the Creator. Hindi po para sa sarili nating kapakanan, hindi po sa sarili nating glorification, but for the glory of God and the honor of the Lord. Amen? Okay. Gamitin din po natin, mga kapatid, yung ating talent na binigay ng Panginoon. Dito natin maipapasok yung ating 3 T's. Di ba? Talent, treasure, and time. Gamitin po natin yan, maging yung strength natin to honor and glorify the Lord. Amen? At sa aking pagtatapos, mga kapatid, remember, kapag hindi po natin kinokorek sa maling ginagawa nila ang ating mga mahal sa buhay, ang ating mga kapwa Kristiyano, ang ating mga kaibigan, at maging sa mga tao na nakapaligid sa atin, that only means na hindi natin sila mahal. Yes, mga kapatid, dahil one way of showing our love to them is yung pag-correct natin, yung pagbibigay natin ng advice, yung pagtulong natin sa kanila para mapabuti. Diba? Kasama na doon yung pag-share ng Word of God. Ganyan po tayo magmahal. Hindi po yung pagbibigay ng lahat, sinusubo na natin lahat sa kanila. No. Sometimes we have to be strict. Sometimes we have to be firm. And we have to be bold for their own good. Especially kung ang pinag-uusapan dito ay yung kanilang salvation o yung kanilang spiritual life ang nakasalalay. Diba? Kailangan gumawa tayo ng action na para sa ikabubuti nila. At ganun din, mga kapatid, kapag tayo din po ang kinokorek, of course, magpakorek din po tayo. Hindi po yung ang galing-galing natin sa ibang tao. Sige, yung sister, ikaw, ganyan ka. Pag ikaw naman ang sinunod, nagagalit si sister o si brother, di ba? Maging leader ka man, maging pastor ka man, o members ka, dapat
Pag kinorek ka, we have to be thankful pa nga. Dahil tayo, madalas, hindi natin nakikita yung kamalian natin. Amen? So, I encourage everyone to be courageous. Courageous, lalo na sa ikabubuti ng ating mga kapwa-tao. Amen? Diyan po nagtatapos ang ating pag-aaral. To God be all the glory. Let's us pray, mga kapatid. Lord, thank you for your message today, Panginoon. Salamat po sa aming pong mga narinig at nabasa, Panginoon. Salamat sa iyong pagtuturo sa amin, Panginoon. And Lord, continue to help us to be humble and to do the righteous, Panginoon, to do the right thing and to glorify you and to worship you. Hallelujah. Salamat, Lord. Ikaw po ang aming dinadakil at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.